Magandang araw mga kaibigan. Ayon sa report ng Program for International Student Assessment, better known as PISA, noong December 6, 2022, ang Philippine Education System is in worst state. Nako, malala na raw ang ating education system and much work to be done. Marami tayong dapat gagawin. Actually, ang paglala ng ating education system ay nagsimula pa noong 2018 sa panahon ni President Duterte, sa maraming faktor. Kasi nagkaroon ng mga COVID problems, na mga drug problems. Kaya natuon doon ang focus ng ating presidente. Saka na natin yan tatalakayin. Kaya, noong 2022, kung saan nagpalit na ng administration, na kung nanalo si Presidente Marcos, siguro naisip ni Presidente Marcos na para ma-solve ang ating education system problem ay itinalaga niya ang kanyang vice presidente na si Vice President Sara Duterte, kung saan anak ng former president. Siguro siyang nakakaalam kung paano ang pag solve ng itong problem, dahil anak tatay ang sa panahon ng tatay niya, better na ang anak ang mag-solve. Di ba? Magaling, usually kasi yung mga anak mas bata, mas magaling. Yan. Ang mathematics, ito ay sa 81 countries na binigyan ng test ang mga estudyante between 15 years old. High school yun. Noong 15 ako, 4th year high school ako. Ang batayan ng mga test sa mathematics, science at reading. Yung mathematics, kulilat tayo. Ang mathematics naging matikmatik. Ang mga ating mga ang mga ating mga kabataan sa nagmamatikmatik na lang. Yun. Hindi marunong mag-divide. 6 divide 3. Kagamit pa ng calculator. Hindi. Pagkatapos sa science, kulilat din. Sayang. Naging sayang. Yan. Sa reading, 15 years old, pautal-utal mag-reading. Hinto-hinto, hindi diretso. Kasi hindi comprehensive gaano. Yan ang naging resulta. Kaya sa out of 81 countries na binigyan ng examination, ay pang 77 tayo. Fourth place pang fourth place tayo sa buntot doon sa hulihan. Mabuhay ang Pilipinas, pang fourth place. Kaya lang doon sa hulihan. Out of 81, pang fourth place tayo sa buntot. Ayun. Maganda. Ngayon, nung humalili na, Education Secretary na nga si BP Sara, ang naging solusyon niya ay tanggalin lahat ang mga dekorasyon sa classroom. Yan. Ang mga paskel, linisin, wala nang paskel. Pagkatapos, toothbrush drill. Mag-toothbrush
toothbrush drill. Ayan, ayan. Yan ang solusyon. Kaya, ayun, pang fourth place nga tayo sa buntot. sa madaling salita, 5 to 6 years left behind daw ang ating education. Kung ikumpara sa ibang mga bansa. Samantalang noong 2022, ang travel expenses ng DepEd ay umabot daw ng 1.69 billion pesos. Ayan, ang iyan ang magandang magiging resulta niyan. Ang ating workforce sa bandang huli, siyempre magiging na lang, wala tayong workforce abroad na ipapadala na magiging manager ng mga kumpanya, magiging ng mga computer, mga programmer, wala, magiging office worker, wala, kundi ang ating workforce na ipapadala ay caregiver, domestic helper, at construction worker. Ayan, yung mga babibigat na mga trabaho, manual, pero maliit ang sweldo. Ayan ang magiging resulta niyan. Samantalang kung magagaling tayo, matatalino tayo, edi sa opisina tayo, paupo-upo, pakapi-kapi, pero malalaking sweldo, maganda rin ang ating i-turnover na tax sa ating gobyerno. Samantalang ngayon, caregiver, domestic helper, tagapala doon sa ibang bansa, taga pukpok ng pako, konti lang ang sahod, konti rin ang ating remittance. Yan ang magiging resulta. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw sa ating lahat. Mag-toothbrush drill muna tayo.